May bago kang album. Ako ay laging may bago. No? May bago kang album for your 30 years, di ba? Tama ba? Nagsusulat Batang Ako. Meron akong release. May single kami i-release. Batang Ako featuring Bishnu. Ay isang batang magaling na rapper. And, Tungkol saan? tungkol sa anong sasabihin mo sa Batang Ikaw pag nakita mo siya. Nung ni-record namin siya, natuwa ako dahil na-explore ko yung mga times na nung ako nagsisimula. Pero minsan marirealize mo mas hahanapin mo yung passion mo nung ikaw ay bata. Kumpara sa kung ano yung meron ka ngayon. Kanina sinabi mo sa akin na yung isa sa pinakamalungkot na nangyari sa buhay mo ay yung nung pumanaw si Francis M. Who is your idol, your mentor. Ngayon, ikaw ay mentor na sa iba pa. Pag may nagtatanong lang. Pag tinanong lang ako, mahirap din kasi na pero meron ka ng mga tinutulungan ng mga rappers. Pag nagtatanong sila sa akin, lahat ng hacks na natutunan ko na, sinishare ko na sa kanila, ang pinakasimpleng hack, makakalimutan ng tao yung kanta mo, pero hindi nila makakalimutan yung kung paano ka nakitungo sa kanila. Yun yung mga tinuro din sa akin, na pinapasa ko din sa kanila. Hindi ka madamot sa kaalaman? Ay, hindi ko na naman magagamit yun pag sa tagal ng panahon. Pag ako'y tumanda, hindi ko na magagamit yun. Might as well magamit ng iba. Hindi ka natatakot na baka gayahin ka at maagaw yung style mo? No, hindi. Hindi. Ang pinakamagandang natutunan ko lalo na pagdating sa music, kung paano ko tatanggapin yung mga times na hindi na pangalan mo ang sinisigaw. Malaking bagay yun. Depende sa iyo kung paano mo siya hihimayin within you. Pwede siyang makatulong pa sa iyo. Malaking tulong siya sa iyo na naiintindihan mo yan. Pero yung mga bagay na pwede kong i-share, lalo na sa mga artists na nakikita ko din yung struggles na pareho na sa akin, ay bukal sa loob, i-share ko sa kanila. Pero wag maniwala dyan, di mo kilala ang tao na napagkamalan. Siguro, my final question is this. Ikaw kasi at ang iyong mga kanta ay naging boses ng maraming tao from all sectors of society, di ba? Anong pangarap mo para sa Pilipinas? Naku po, I think kailangan mo lang naman i-simplify yan sa kung ano ang abot mo. No? Pwede natin sabihin, siyempre, I dream of a prosperous Philippines. Yes. Laging yan. Madaling sabihin. Pero kung kaya mong linisin kung ano yung nasa bakuran mo lang. Tama. Linisin mo, simulan mo dun. Tama. And try to send that message din sa kapitbahay mo. So kung kaya niya linisin yung bakuran niya, linisin niya din yung bakuran niya. And somehow, siguro kung malilinis natin on our own, no, sa sarili natin, lahat ng bakuran natin, baka. Thank you. No, thank you. Ito sinulat ko talaga kasi kinakabahan ako kanina. Pero salamat Black Knight Thank sa you. pagmumulat sa amin sa mga kwento ni Magda, ni Ernesto, ni Lando, ni Elsa, ni Angelo, ng mga sirena, at ng lahat ng mga simpleng tao. Kanina sinabi ko, makapangyarihan ng musika, makapangyarihan ng ating mga salita. Ako naman, sa kapangyarihan ng mga kwentong ito, ako ang wish ko, sana balang araw, matagpuan ni Elsa at ni Lando yung kapayapaan. Sana matagpuan ni Magda yung tunay na kalayaan. Sana tanggapin yung mga sirena sa ating lipunan. Ang wish ko sana makauwi na yung mga magulang ni Angelo at yung iba pang mga nagtatrabaho sa abroad. Kasama na yung asawa ko. At sana makalaya na sa hirap yung mga simpleng tao. At sana bumaba na sa upuang trono yung mga nagbubulag-bulagan sa bayang ito. Sana. Maraming salamat. No, thank you. Thank you. Thank you very much. Aris Polisco, taga Binangonan, Rizal. Isang makatang maririnig sa kahit saang lugar. Palakpakan po natin. Siya si Glock 9. Maraming salamat. Thank you. At ako po si Cara David at ito po ang I Listen.